Tinanggalan ng plaka at hindi pinabiyahe ang ilang bus sa Quezon City matapos mabistong out of line o bumabiyahe ang mga ito sa hindi tinakdang ruta. Ayon sa ahensya, tiyak na magkakaproblema sa insurance coverage kapag may sakunang nangyari sa mga out of line na bus. Marami pa namang bumabiyahe ngayong papalapit ang araw ng mahal na araw. Makibalita tayo kay Sozi Alamban. Nag-inspeksyon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Land Transportation Office sa mga bibiyaheng bus sa ilang terminal ng bus sa Metro Manila. Sa terminal ng DLTB sa Cubao, Quezon City, hindi nakabiyahe ang isang bus na papunta sa ng Leyte. Tinanggalan ito ng plaka ng LTFRB at LTO dahil out of line raw ito. Base sa prangkisa mula sa LTFRB, papunta dapat ang bus sa Candelaria, Quezon. Tumawag na lang ng kapalit na bus ang pamunuan ng kumpanya para hindi maabala ang mga pasahero. May dalawa pang unit ng kumpanya na nadiskubring out of line rin, pero pinabiyahe na ang mga ito ng LTFRB at binigyan na lang muna ng babala. May mga nakasakay na kasi sa bus nang mag-inspeksyon ang mga otoridad. Patatawag natin sa hearing at kung ito talaga ay mapapatunayan na talagang out of line, di sila makakapagbigay ng tamang sagot, ay magkakaroon ng penalty na 6,000 pesos. Paalala ng LTFRB, importanteng may permit ang mga bus at sinusunod dapat ang prangkisa ng mga ito. Pag mga koloro, may hindi ho sila entitled sa mga insurance coverage kung sakaling may mangyari. Sinita naman ng LTO ang isang bus ng Peña Francia Travel and Tours na papuntang Albay. Kulang kasi ng isang tornilyo ang isang gulong nito. Delikado ito para sa mga pasahero. Hindi namin pinapalis yan pag may iniintay namin na may darating na replacement na sakyan bago sila palisin. Sa terminal naman ng Genesis Bus Company sa EDSA Cubao, hindi rin pinabiyahe ang isang bus na out of line. Ayon sa LTFRB at LTO, bukod sa pagtitiyak nila sa roadworthiness ng mga bus para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero, dapat ding maging alerto ang mga pasahero. Matyagan nila at kung ito ay nakakatulog, kung ito ay masyadong mabilis na sa pagpapatakbo at kaskasero, alam naman po nila kung ano yung dapat na pag-ingatan, sila na ang magpaalala sa mga drivers po nila at saka sa mga konduktor. Kung may makitang paglabag, maaari itong i-report sa LTFRB. Dagdag pa ng LTFRB, nasa mahigit 900 bus units ang mabibigyan ng special permits para sa Semana Santa. Sa Ninoy Aquino International Airport naman, marami na rin pasaherong pauwing probinsya ang dumadagsa. Sobrang hirap talaga pag Halloween. Kahit galing pa ng Riyadh, yung airplane, hirap din yung mga pasahero papauwi dito. Para maaga makarating doon. Marami pa mang gawin kung anong gawin doon sa amin. Mas maganda rin yung mas maaga. Para yun, less din yung siksikan. Ang iba, hapon pa ang flight pero dumating na sa airport kanina pang umaga. Ayoko nung siksikan lalo na pag may maleta ako. Ayon sa Aviation Security Unit ng NCR, tinatayang nasa 17 hanggang 18,000 na pasahero ang umaalis at dumarating sa NAIA Terminal 3 kada araw. Pero simula sa Lunes, inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga pasahero. Dahil dito, mas mahigpit na seguridad ang ipatutupad ng pulisya. Sozi Alamban, Nagbabalita, Pilipinas.